Good morning. Documentation lang. Padadaliin pa natin 'tong ating technical analysis para hindi tayo gaano nag-iisip. Anyway, again, we'll start at 4 hours. So, sa 4 hours, kaya tayo nag-start is para makuha natin yung range natin. Para malaman natin kung saan tayo magba-buy and sell. Para malaman natin kung gaano kalaki yung kikitain natin. 'Di ba? Hindi natin i-waste yung time natin sa pag-trade kung ang kikitain mo lang naman ay konti. So dito, ang i-monitor natin, kaya natin kinuha 4 hours, is yung range niya ng up and down. May idea tayo. So pagka nakuha na natin yung last resistance, saka itong last support sa 4 hours, ibig sabihin, ito yung play natin. Diyan yung market mag-up and down. Pwede rin tayo magpunta ng either 15 or 5. Right? Para lang makita mo yung mga swing. Gusto mo lang kitain yung swing. Like, dito sa 15, right? Ito yung low niya. Ito yung low niya, di ba? Which is your range. And then, ito yung range niya sa taas. So, kung ipipibs mo yan from dito hanggang doon, tinamaan niya yung target natin, di ba? Ito yung target natin. Yung target natin. Yung target area. Yeah, di ba? So, from here to there, right? Kasi ito yung, kaya natin kinuha yung range. Ito yung hinahanap natin. Ito, target area natin. Sabihin mo lang ito. Yan. Kasi downtrend siya eh. Diba downtrend yan sa taas. So, yan ang target natin. Target area natin. Diba tama sa sukat. Ngayon from here, ito yung pinaka-last natin. Support. Let's say support yan. Right? Kung i-measure mo yan from here to doon, support. Yan. Target area pa rin, di ba? Nakuha pa din natin yung range. Ito yung mga range natin ng TP. Yan. So, range yan. Target area. Diba? So, i-assume ko na ito nandito. Resistance. And then, from here to there. From here hanggang dito sa tinamaan yung yan. So, ito yung target ko. 0.25 hanggang dito sa 1.4. Pwede rin dito. Yan. Yan yung range ko na tatamaan niya. Hanggang doon. So, kung sa 0.25 ako, meron na akong 4%. Diba? Hanggang dito ay 6%. Kaya natin kinuha yung range natin. Saka para malaman natin kung ano yung tinatakbo niya. Yan. Diba? So, goods na tayo dyan.
goods na tayo diyan. Nakuha na natin yung range para malaman natin kung magkano yung kikitain natin. Saka yung direction ni market. Ngayon, ang kailangan natin ngayon is yung technical analysis. Yung technical analysis, sisimplihan na lang natin. Hindi natin masyadong pag-iisipan. Iintayin na lang natin to. Hintayin natin to. Technical analysis. Okay, mag-start tayo dito. Let's say dito tayo mag-start. Right? So, hintayin natin to. Kada taas ng market. I-range nyo lang siya. Tingnan nyo kung na-break ng anong tawag to? Na-break ng candle. Hindi ng wick. So, hindi na-break yan. Dito na-break. So, ayun yung pinakamataas mo. Yan. Pagdating dito sa ito yung difference nung high. Di ba ito yung high mo? Yan yung high mo. Sa kabilang side, meron ka nito. Ito. Dito, itong meron ka. Itong hinahanap mo. Kabilang side. Yan. Ito yung pinakamataas mo. Dito nahati yung area mo ng long saka short. Right? So, yan ang hinahanap mo. And then, punta ka 1 minute. So, punta ka 1 minute para makikita natin yung mga data ang kailangan natin. Right? So, 1 minute. Ito yung data. So, ang kailangan natin dito is kung kailan siya lumabas ng regression. Kunin mo yung pinakamababa. Ito, pinakamababa. Right? Tapat mo doon. So, magkakaroon ka ng regression. So, ang technical analysis natin noon ay teka lang. Parang stop out ako . So, ang technical analysis natin noon is ito, di ba? Saka ito. Or yun, yung pinakamalakas niya. Pero ito yung pinakamalapit niya na pullback. Ito. Parehas pa din. Yan pa rin ang kukunin natin. Pero ngayon, ang i-break natin ngayon is ito. Kukunin lang natin yung dulo ng regression natin para mas mabilis. And then, yan ang i-break natin. So, kung ito yung hinahanap natin. Ayan. Right? Ang kailangan lang natin gawin is i-break natin to. Yung regression. Diba? Na-break natin to. Nung na-break mo na yan, nagkaroon ka ng dito ang magiging pre-market entry mo for short. Pre-market entry mo ng short, right? So, kung yan ang pre-market entry mo ng short, ang confirmation mo ngayon
Ito yung stop loss mo kunyari, SL mo. Kung gusto mong mag-confirmation, kailangan mong i-break 'to. Kailangan i-break yung support na yan, yung last support na yan. Kailangan mo siya i-break. So, saan mo siya i-break? Parang yung stop loss mo or dito stop loss mo, SL. Kailangan mo i-break 'to. So, eto yun. Ayan, eto, saka eto. So, dito yung short mo. Sell short mo. So, ang stop loss mo, it's either dito o doon. Bumalik siya. Pero yung balik na yun, ma-anticipate mo naman yan eh. Kasi ito pa yung, kahit dito ka magsukat, right? Dito talaga yung balik niya. Sometimes, hindi yan umaabot dyan, pero ito yung balik niya. So, anticipation mo yan. Diyan siya babalik. Kahit dito ka magsukat. Ganun pa din yan. Doon pa din ang balik niya. Di ba? Pero anyway. Ito yung second confirmation. Kung magti-third ka pa, baka wala na matira sa trade mo. Pero pwede. Di ba? Ang third confirmation mo is kailangan niyang break to. Which is ito yun. So, ang drawing nito is ganun. Dito ngayon yung sell short mo. Pwede mong gawing next entry. Right? Yan. So, every time na gusto mong mag-entry, ipa-break mo lang yung support niya. And then, yun. Stop loss mo dito sa taas. Okay? And then, yung sa long, ganun din. Backwards nga lang. Yun na yun. Yun na yung pinakamabilis nating technical analysis. So, sana makatulong. Okay? Bye-bye.